Yo, panibagong video na in-upload ko dito sa channel na ito. So ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo sa video na to is, ako is 3 taon na akong nagno-nofap. Okay, sa araw na ito, way back in 2021, nagsisimula ako na mag-nofap. Sa mga panahon na yon, marami akong disappointment, marami akong failures, marami akong natutunan sa sarili ko sa pagno-nofap ko in 3 years. Sa 3 taon ko sa journey ko sa nofap. At yung mga sinasabi ko, ginagawa ko yon as a motivation para ma-motivate ko yung sarili ko para matigilan yung panonood ng porn at yung pagjajakol. Sa 3 years ko sa pagno-nofap ko, hindi ko inaakala na magkaka-strict ako. Dahil yung mga panahon na nagsisimula ako, nag-i-expect ako na magkaka-strict ng mataas. Magkaka-strict ng siguro mga 200 o 100 days. Pero sa kalaunan, hindi ko nagawa yon dahil too much expectation about this journey. At yan yung natutunan ko sa sarili ko sa 3 taon sa pagno-nofap. So May 16, 2021, doon ako nagno-nofap. Yung mga panahon na yon, yung mga wala pa ako sa nofap, siguro before May 16 pa. At yung storya ko noon na bakit, ano ba yung dahilan na bakit ako nagsimula na mag-nofap, ito kasi yan. Ang dahilan na yon na bakit ako humantong sa pagsisimula ng nofap dahil sa kadahilan ng na-addict na ako sa porn. Nagdududa na ako sa sarili ko na bakit ko na ito ginawa. So siguro para itong nagiging guilty na ako sa sarili ko. Sa 2 habit na ayaw kong matigil-tigilan since teenage pa ako. Yung mga panahon na yon, napaisip ko ako sa sarili ko na kailangan kong tigilan. Maghanap ng gamot para paano tigilan yung 2 habit na gusto kong tigilan, na ayaw matigil-tigilan sa aking sarili. Doon sa mga panahon na yon, nagre-research ako tungkol kung paano ba tigilan yung panonood ng porn at pagmamasturbate. Nagre-research ako ng mga lunas kung paano tigilan yung 2 habit na yon. At doon lumabas yung resulta, yung nofap. Sa mga panahon na yon, nagdi-decide na ako sa sarili ko na kailangan kong tigilan yung 2 habit na nakakasira sa aking buhay at walang may dudulot sa sarili ko. At yung mga panahon na yon, yung nofap is kauna-unahang self-improvement tool para sa akin. At kung wala ko pa na-discover yung nofap at hindi ko pa na-discover yung nofap, hindi ko din na-discover yung self-improvement. Yan yung real talk. At yung mga panahon na na-discover ko yung nofap, doon ako nagsisimula na gusto kong i-improve yung sarili ko. Gusto kong i-improve yung mindset ko para sa pamilya ko at sa sarili ko at sa pangarap ko. Pero sa kalaunan na yon, yung mga nagsisimula pa ako sa nofap, siguro probably mga 1 year pa. Okay, mga 1 year. Mas lalong nagka-worst o mas lalong anong tawag doon? Mas lalong lumala yung nofap journey ko. Yung mga panahon na yon is daming failures, daming relapses. At once na daming relapses, daming failures, dami ding disappointment at daming guilty. At feeling akong nagiging down. At kapag palagi akong nagre-relapse, palagi akong nada-down, nagiging depressed, nagiging disappointment, nagiging malungkot sa sarili ko. Pero kalaunan, hindi pa din ako sumuko sa sarili ko at pinagpatuloy ko pa din yung journey ko. Kahit maliit pa yung mga strict sa mga taon na yon. Since na nagsimula na akong nag-nofap, unti-unti nawawala yung mga lahat ng mga masayahing memories ko. Yan yung totoo. Unti-unting nawawala yung lahat ng mga masayang memories ko. Pati mga kaibigan ko, yung mga babaeng kaibigan ko, yung mga habit ko, yung mga physical na aktibidad, yung mga outdoor na aktibidad. Unti-unting nawawala yung mga panahon na yon. Dahil yung mga panahon na yon is pandemya pa. Hindi pa gaanong makakalabas, hindi pa gaanong merong publicity. Quarantine pa yung mga panahon na yon. At yung mga panahon na yon, sa 1 year ko pa sa nofap is maraming oras na nagiging down ako sa sarili ko. Pero sa sumunod na taon, 2023, at nung mga panahon na yon, nabibiyayaan ako ng streak. Ang unang streak ko doon is mga panahon na siguro probably August 2023. At yung best streak ko doon is 27 days streak ko pa lang. Yung mga panahon na yon is
doon ako nagsisimula na nag-join ng GC, yung mga grupo, yung mga NoFap movement dito sa Pinas. Yung mga panahon na yon nakakatulong sila sa akin. Yung mga panahon na yon doon ako nag-install ng mga MDF app o yung mga NoFap app. At doon malaking tulong yun sa akin. Pero kalaunan sa mga panahon na yon is dami na akong natutunan sa mga panahon na yon. Masyadong kumpiyansa pero wala pa din. Dami akong natutunan sa mga relapses ko kapag nasa longest streak pa ako sa NoFap journey ko. Alam nyo, sa 3 taon ko sa pagno-NoFap, kahit marami akong failures, marami akong disappointment at marami akong pagkakamali, hindi pa din ako sumuko sa sarili ko na ipagpatuloy ko tong journey to. Alam nyo mga bro, real talk lang. Itong NoFap ito yung nakapagbago sa akin. Ito yung nakapagbago sa akin para maging mature, para maging edukado, at para maging disiplina para sa sarili. At yung mga panahon na yon na hindi ako nagno-NoFap at palagi na lang ako nagsasalsal, palagi na lang ako manonood, palagi na lang ako nagbibisyo, hindi ko nakilala si NoFap at hindi ko nakilala yung Panginoon. Dahil yung pag-NoFap mo bro, hindi lang yan basta NoFap lang. Kailangan mong meron kang relasyon para sa Panginoon para magka-high streak ka. Ako, na-realize ko na kailangan ko pala ng Panginoon para sa pag-NoFap, para makaiwas ako ng tukso, para makaiwas ako sa urge sa aking katawan. Okay, yan na muna sa ngayon. Salamat sa inyong pakinig. I hope na mag-upload ba ako ng mga video tungkol sa self-improvement. I hope na mag-subscribe kayo sa channel na ito at paki-like na rin. So,